Sir, welcome back sa Philippines. Sa kamusta po? Kumbaga, promoting this single or album. It's a whirlwind. Kasi I've been busy finishing my school, and at the same time I had an event going on, and then I had to take care of 2 adults, and then this, hirap. But it's very heartwarming and very fulfilling. Kaya hindi ko maiwan ang music eh. You kept telling that aside from music, syempre, number one love mo. What's your reaction when hearing your latest Whenever my mom smiles, it's all good. Yeah, I know everything is validated whenever I hear her say, gusto ko yan. And then when you see your mom sing the song, it's like, oh, you made it. Nanay. Mahilig din siya sa music. Not really. So, can you believe kung nagustuhan niya yung kanta? Ibig sabihin gusto niya. Pero meron ba siyang favorite song na kinantang mo sa kanya? Meron, gaano ko ikaw kamahal. Whenever she hears that song, kumakanta siya. Sumasabay siya. Ikaw lamang ang aking ibigin. Tagalog. Aside from the family, what makes you na bumabalik-balik sa Pilipinas? I want to make memories. And there's only one twin of making memories. It's expensive. Okay. It's expensive. You have to spend. Kasi making memories is intentional. Hindi mo dapat leave it to experience, no. Kailangan you have to do something. And Sir Rene, kasi yung relationship na sa mama, nakakabilib. Salamat. Parang so rare na may mga taong talagang number one priority yung kanilang mama. Yeah. Nung nagkasakit siya, ano yung mga fears mo? Na baka mawala. Kasi ganito yun. Nag-aaral ako, nakatingin ako sa window. Grade 5, 1 year na lang, matatapos na ako ng grade 6. Tapos 4 years na lang, high school, college na ako. 4 years na lang. But one thing is the goal. Makakatulong na ako sa parents ko. Yun ang goal ko. Kasi naghirap kami, kasi nga nalunod si Papa. So it's hard to get back up. Nalunod yung barko. So my father's a tradesman. So ngayon, nung nangyari yun, hirap. So gusto ko tumayo bilang tagatulong sa kanila, no? When my father passed away, Eldest ka? no, second to the youngest. Ngayon nung nawala ang tatay ko, parang ako nawalan ng inspiration to live. Parang nawalan ako ng lakas magtrabaho. Kaya I will not close my door. Can you imagine the feeling kung mawala pang nanay? Kaya ganun na lang yung alaga ko sa kanya, like it's not time yet. Kasi kaya naman alagaan sa pagkain eh. Ang stroke, ang kidney problems, lahat yan nawawala pag yung ayusin yung pagkain. And the hardest thing for me is learning how to cook. Kasi nung buong buhay ko, kumakain ako lagi sa labas. Ngayon, I had to learn how to cook for the last 3 years. Akala mo cook is easy? No. Kasi you have to think anong ulam mo next day. So I always plan, and then when I became good at cooking, sinabi ko sa nanay ko, okay, ganito na lang. Pupunuin ko yung ref, and then mag-order ka na lang. So everything she needs is in the fridge. Lulutuin ko. Hindi ko siya pinakakain ng tira. Ever since na-stroke siya. Yun, umayos ang blood pressure niya, umayos lahat. Pero puro gulay. So until now, magkasama ka rin sa isa? Dapat niya nga na-meet niyo siya ngayon. Ang kaso, she cannot divide her time. Nandito rin yung brother ko, nag-aalaga sa kanya. Siyempre, na-miss din niya yung mga kapatid ko rito. Sabi ko kay mama, malilate na tayo, it's okay. They'll see you some other time. So no regrets ka naman na, syempre sabi nga niya, diba, tumatanda ka, parang hindi paano kapag hindi mo sa kanya, syempre, lahat naman tayo doon papunta. Ever lang na nawala na siya, sino mo na sa'yo, sino mo kasama? For now, wala. Pero, I'm still praying every day that God will give me one. And sana, pag dumating yun, maintindihan yung kalagayan ko. Na I'm a rare species. Pag sinabing you're one and only, I am really one and only, I think, na natitirang ganito. Train kami ni Papa, open the door for women.
pay the food you eat. Huwag yung pinagbabayad ng mga babae sa dinner nila kagabi. And then pag ipuupo, nag-usap. Ganun kami pinalaki. But I'm the only one I think like that. Kaya aming family. I believe in ano tawag doon? Chivalry. Eh, yung 3 girlfriends, ex-girlfriends mo na bilanggit mo kanina, nakilala sila naman. Oh yeah. I met them. Yung, mahirap banggitin yung isa kasi ang nagpangasawa niya politician. At wala kaming pinaghiwalayan kundi dahil mag-aaral ako sa UST. So I had to leave her from Colong. So nakita mo na ba siya ulit nung Yeah. bumalik ka ng Pilipinas? I'll give you a clue. She looks like Brooke Shields. Nung kabataan niya. Palagi kaming pinag-prepare sa mga prom. Pero maliit pa ako noon, takot. So until now, may contact kayo? Yeah, pero parang as friends. Meron siyang 3 anak na ngayon. Pero ako kasing tao, I don't like to lie or regret. Sa akin, it's more, nangyari na yun eh. Nangyari na yun. Kaya, when I repay this to other people, I say the same thing na, huwag nyo na siyang kutsain. Yun ang trip niya eh. Gusto niyang maging singer, gusto niyang maging dancer. Kahit hindi masyadong marunong, huwag na. Let her do her thing. Ganun na lang. Yun ang lagi ng Kayo po advice. ba, personally, aside dun sa sinabi nyo dapat naintindihan kayo, ano po yung hinahanap niya sa magiging partner in life? Aside dun sa maintindihan kayo yung sinabi niya. Funny. Number one sa Sense akin of yung humor. comedian, sense of humor. Kasi ayoko ng pikon. Kasi sa show business tayo, mahilig tayong mag-joke ng minsan pa ilalim. For example, the reason why I love Morley, aside from yung bago mong Morley, yung nakita ko yung pinagdaanan niya. Alam mo, umiyak ko doon sa pinagdaanan mo. Basta may kunento siya doon. Basta alam niya, we will talk sometime. Pag yung nakikita kong nag-ano yung isang tao, yung may problem, gusto ko rin na intindihin niya ako at kasi maintindihin ko siya. Kaya yung kaya ganun din ako. Baka po si Morley na yung nahanap niya. Joke. Sa showbiz ba, sir, wala kayong Actually, marami akong crush. In fact, mga fan bases ko halos women. And then makita mo sa messenger, daming nagpapadala ng mga sometimes unwanted photos. When I say unwanted, like Okay. hindi lang Sex. sexy. Talagang kita mo yung kaluluwa. Kita mo yung kaluluwa. meron And bang celebrity dyan? Secret. I think most of them nahihiya rin sa akin, mga celebrity, for some reason. Pero meron mga ilang-ilan. May niligawan kayo? Mahirap sa showbiz eh. Malalaman ka agad eh. Gusto ko private pag love life ko. Kasi mahirap ma-scrutinize. Mahirap yung dami ng stress ang buhay. Tapos gusto ko yung partner ko, siya na lang yung halimbawa, tayo na lang. Exclusive. Parang tapos dadampian pa ng problema ng showbiz, mahirap. Pero after ng 10 albums, siguro Pwede na. retire na. Hindi, retire na sa... Retire na. Hayaan ko na lang yung MTV mag-roll. About your show po, ito, yung sa Postmother special niyo po. You choose to, kumbaga, umuwi this month of Mothers, para po correct, celebrate po yung At saka hindi lang si Mama, I'm celebrating all mothers. Kaya yung sa mga mall shows, what they can see, meron ako lagi mga giveaways for moms lang. And then pinaparaffle ko din sila. Natutuwa sila pag mothers, ganito, pag ganyan. Kasi gusto ko talagang ipakita sa mga bata, lalo na sa mga lalaking anak, there's nothing wrong with loving a mother. Nothing wrong. Tawagin kang mama's boy, so be it. Are you a mama's boy? Very big time. Big time ako mama's boy. Pero I'm an independent mama's boy. Hindi kakaramihan sa mama's boy kasi decision ng nanay, di ba? So ako hindi. Decision ko pa rin. Pero I love my mom. Nick, tanong ko lang sa'yo kung madalas ko sinasabi sa radyo. Ang magulang minamahal, hindi binabasta sa dinimulurog, hindi kinahihiya, hindi ipinahihiya. Reaction mo lang dyan at ano ang para Maganda yun. Maganda talaga doon. Kasi doon pa lang nag-agree na ako kagad. Kasi I don't go with what people normally say. For example, sasabihin nila hindi obligasyon ng nanay, ng mga anak, palaki ng nanay. Alam mo, pag naririnig ko yun, naririndi ako. Like, how could you even say that? You know? That is just rationalizing because you don't want to help your parents. Di ba? Kasi kung ang pagtulong sa parents,
Hindi responsibilidad, yes. It's called love. That hindi dapat nawawala ang love. No? Kaya minsan nakikita ko yung mga tao, very detached sa parents, talagang naano ko doon, talagang naawa ako sa mga ganun. I wish they would understand sooner. Na pagtanda nila, I hope it will not happen to them. Reaction mo naman sa sinasaktan ng mga magulang, binububog, binubog. O yun, nagre-react ako doon. Minsan talagang sabi ko, huwag kang magpapakita sa akin. Dahil kahit hindi ko nanay yan, nakita ko, kahit anong pang rason, talagang bubugin kita. Ganun ako o kaya tatawagan kita ng pulis, papahuli kita. I don't like to see people hurt. Kahit nga hindi parents ko pag nakikita ko, halimbawa may nagiging nawawalan pag-edukado ko. May sinaktan ka na. Kasi ako mananangit o ako yun? Ikaw, I mean, may sinaktan ka na because gusto mong ipagtanggol. Because Oh, yeah. Akala ko ako yung malalaki. yung nakita niyong sinasaktan yung parents. May dinefend na ako. Maraming beses na. Yeah, kahit sa mga pasyente. Na minsan, sa harap ko, ganun magtatalo sa parents. Sabi ko, quit. Pilis na ito. Oh, quit it. Ginaganon ko yung mga kapatid. Sabi ko, if you cannot respect her when you're with her, respect her when you're in front of her. Ginaganon ko. At kung sabihin pakialamero ka, Well, not when you are in my workplace. Doon sa Amerika kasi, you are entitled to speak up. Lalo na pag injustice. Inaalaw nila yun. Pero kung kapitbahay, you don't do that, you just call the police. Ganun lang. last word na ako, anong mensahe mo para sa mga nanay at sa mga anak? Sa mga nanay, maraming salamat sa inyo dahil napakabuti ng nanay, no? Napakabuti ng babae, sa totoo lang. Hindi ko naman minamasama ang mga lalaki. Every time I say something about one side, kailangan i-buffer ko yung isa Kasi usually, nami-misinterpret yung isa, no? So I wanna say to all mothers out there, know that if you don't feel loved by anybody, you know that I love you. At least there's someone like me who loves you, kahit hindi mo kayo mga nanay. And message to your mother po. Message ko sa nanay ko, huwag masyadong pasaway. Pag alam mong kailangan mo na mag-exercise, tumayo ka na. Pag kailangan mong huwag masyadong kumain ng maalat at hindi ko nakikita, huwag ka masyadong kumain ng maalat. Gaya nga nagwawala ngayon sa mga inihaw. Kasi nga, namimiss mo. Sa mga anak naman, Sa mga anak naman, walang masama magmahal ng magulang. Ngayon kung akala ninyo, responsibilidad ninyo magpalaki ng magulang, hindi. Pero, responsibilidad ninyo mahalin ang inyong mga magulang. May tanong lang ako, nahirap balanse rin ng oras mo kasi nurse ka at the same time, may passion ka for music. Ano yung maibibigay mong mensahe sa mga ganung tao na may dalawang profesyon? Kasi if there's a will, there's a way. Yan lang yun, di ba? So gagawa ka ng paraan para mabalanse mo lahat. Gaya na sinabi ko nga, pag alam mong ito, 10 years mangyayari, umpisa mo na ngayon. Ito ngayon mangyayari, umpisa mo na. Time management. Ngayon kung mahirap, balanse mahirap. Kasi habang ginagawa yung mga ito, ang dami mong distractions Distraction mo, baka nagkakasakit ka na, hindi ka kumakain, nag-aaral ka, nagtatrabaho. Yun ang mga challenges niya. O kaya, the most important thing, wala kang pera, panggastos, that's another challenge. Sir Nicholas na lang, please invite them na supportahan yung show dito sa Pilipinas. I'm inviting all of you na sana you find time to download and listen to gospel songs na magbibigay ng mga inspirasyon para sa inyo na lalo na pag mababa ang inyong sense of self and esteem and higit sa lahat pag kayo nadi-depress. Listen to album number 5 and then album number 6, Dancing in the Oceans. Gagawin nyo lang, pakinggan nyo, and then kaya ng kasabihan sa siyensya o science, if you feel hard to smile, fake it. Alam mo ba pag nadidepress ka, and then gaganon ka lang, fake smile yan, di ba? Ang totoong smile, gano'n, no? Makikita mo sa mata, no? So mag-fake smile ka, susunod yung hormones, yung mga endorphins mo, tataas yan. So if you're having a huge problem, do a fake smile. And then pag sumunod yan, magiging genuine smile. Yeah. Maraming salamat. Thank you. Dance step for dancing in the ocean. Meron na sa YouTube. Parang hindi ko naaral Parang Dancing in the Ocean. Dalawa. Pang TikTok yun Then, Dancing under the sun.
Maganda, nasa ano, Nasa TikTok. nasa, TikTok. nasa YouTube. Ano yun? YouTube. Thank you, sir.